Our Lady of Guadalupe is one of my favorite pilgrim site for many reasons. One of them, because there's so much miracle that was done by Our Lady, not only in Mexico, but personally. I do not know if you know this story, that after the apparition of Our Lady of Guadalupe in Mexico, in 10 years alone, the whole Mexico became Catholic. They were converted to Catholicism in just 10 years. Can you imagine? In 10 years, walang ibang sekta doon. Second, as I've said, there are many miracles that Our Lady of Guadalupe has done. And I would like to share to you the last one. And there was a person who has cancer. Hindi ko kasi mamemorya yung kaso kaya babasahin ko na lang. Ano po? Ang cancer po niya ay nasopharyngeal carcinoma stage 3. Hindi ko alam kung tama yung basa ko. Ano po? Sa lalamunan. Stage 3. And prayed over him. And the sister who asked for his prayer came to me. Sabi niya, you know, Father, after the prayer, the first chemo, nawala ang bukol. First chemo lang. Kaya sabi niya, a-attend siya ng recollection sa Cardinal Santos. Nagkita kami. Nung nakita ko, hindi ko na maalam na siya. Saka lang niya sinabi na, ako po yun, Father. Ikaw pala. At nag-share na wala siyang struggle sa kanyang chemo. Even the doctors were amazed. And of course, I'm grateful. Isa yan sa mga biyaya. Sino ba sa mga nanay ang hindi dumudulog sa Diyos kapag may sakit ang anak? Oo, alam ko naman yun. Sabi yung tatay din. Pero mas maraming nanay. Mothers would really sacrifice themselves for their children. That's why, kung meron mang nagdulot ng sakit o sama ng loob sa mga nanay, palagi yung mga anak. Palagi yung mga anak. Kasi hindi naiintindihan ng anak ang sakripisyo ng mga ina. Our Lady cared for you in the way your mother cared for you. Don't wait for the day when your mother has to leave you behind. Because most of the time, the people we have been taking for granted is our own mother. Ang mga nanay natin, ano po, ang sinasagot-sagot ng anak, nanay. Kagulat-gulat na nakakalimutan ng anak na siya'y anak na kung sumagot sa magulang ay gano'n na lamang. Hindi ba pwedeng sumagot, Father? Pwede. Pero, sa pagsagot mo, huwag mong kakalimutan na tungkulin mong igalang ang iyong ina. Palagi ko itong pinapaalala. Pag inalis mo ang respeto sa sarili mong ina, ang inaalisan mo ng biyaya ay ang iyong sarili. Sapagkat kahit sa Biblia, nasusulat yun. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang sariling ina, una, ay pinagkakalooban ng Diyos ng mahabang buhay. Ikalawa, parang nag-iipon na para sa kanyang kinabukasan. Sa madaling sabi, walang anak na nagmahal sa sariling ina, naghirap. Dahil ang Diyos ang sumusukli sa kabutihang iyong pinagkaloob sa sarili mong ina. Walang perpektong nanay, dahil wala namang perpektong anak. Kaya nga, yung ibang sekta na nagsasabing, kaya kong mahalin si Jesus, pero hindi ko kayang mahalin si Maria. Paano mo mamahalin si Jesus na hindi mo kayang mahalin ang ina? Sa bagay, maraming may asawa, kaya kitang mahalin, pero hindi ko kayang mahalin ang aking biyanan. Di ba na? Ay kung may problema ka sa biyanan mo, problemahin mo yon. Pero, si Maria, kahit kailan, wala kang Jesus kung wala kang Maria.
My dear friends, my brothers and sisters, alisin na ang yabang, alisin na ang pride. Sabi ng isa, alam mo, Father, lahat ng sinabi ko sa nanay ko, sinasabi sa akin ngayon ng anak ko. Sabi ko, ano po yun? Nung lumalaki ako, dahil galit ako sa nanay ko, na palagi akong tinatama, sinabi kong sinungaling, sinabi ko lahat. Ngayon ako ang nanay at pinapaalalahanan ko aking anak, sinasabi rin ng anak ko sa akin yan. Hindi ako marunong magmahal. Again, my brothers and sisters, kung ano ang tinanim, siyang aani. Huwag kakalimutan yan na ang laman ng iyong laman, dugo ng iyong dugo, ay galing sa iyong ina. Many would ask, bakit Father, ikaw ang dami mong milagro? Isa lang sagot doon, naniniwala ako. Ano pa? Naniniwala ako. Kaya nga hindi nagmilagro ang Diyos sa sarili niyang kamag-anakan kasi hindi sila naniniwala sa Kanya. If you want a miracle happen in your life, first, you need to believe. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.